So hello po, meron tayo dito given information for VLAN configuration and need natin siyang gumawa muna ng diagram for trunk port. So, gawa tayo dito na meron tayong 2 building composed of 3 department. So, nagay tayo. Okay. Then, select natin, lipat natin siya dito for building 2. Yan. So, next natin is centimeters. So, next natin, naglagay tayo ng laptop and devices dito. So, laptop 1. Yan. Then, another laptop. Meron tayo dito sa HM or VLAN 10. Meron tayong 3 laptops and 1 PC. Yan. So, lagay tayo ng text tayo dito. Lagay natin is VLAN 10. HM. Yan. Select. Natin siya dyan. Nilagay tayo ng box ulit. Para naka-grouping sila. May pattern. Yan. Okay na yan. And then, next is SETI Department 7 laptops. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Arrange lang natin. Yan. So, after nyan, lagay ulit tayo ng pang-outline natin or yan. Next is sa department ng KABA, meron tayong 6 na laptop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? After nyan, lagay din tayo ng outline. Lagyan natin sila ng name din dito.
VLAN 10, ay VLAN 20 is CIT. Yan. Select. And dito rin VLAN 30 for Kaba. Name Kaba. Yan. Ito na lang sa taas. Ay, dito. Hello. Yan. Yan na yan. Then, for kabilang building din, gawa tayo ng 5 laptop. 1, 2, 3, 4, 5. Arrange natin. Okay na yan. Ganyan. Tapos, lagay natin si department, si IT may 8 na laptops. So, 1, 2, 3, 4, and 5, and 6, 7, 8. Then, sa Kaba, meron tayong 4 na laptop. Yan. Nubo lang natin onte. So, lagay tayo ng pang-indicate lang. Then, ano yan, ganyan. Tapos, ay, meron pa pala. Lagyan natin text dito. Name nila. VLAN. Then, HM. VLAN 20, CIP. Then, VLAN 30 for Kaba. Then, yan. So, goods na tayo dyan. Maglalagay tayo ng switch for network devices. Dalawang switch na 24 ports. Gawin natin. Patan natin yung name ng building 1, switch 1. Yan. So, kuha tayo ng isa pa. Gawin natin dito.
building 2, switch 2. Yan. And then, after nyan is connect natin sila. Gamit tayo ng straight through cable. Kasi if straight through cable gamit natin, two devices, different types of device. So, ganito, end devices, tapos network devices. Magkaiba sila. So, gagamit tayo ng straight through. So, for VLAN 10, connect natin. Kuha tayo na. So, yung port assign niya is 1 to 6. So, gamit tayo ng laptop 1. Connect natin sa fast internet 1, laptop 2, fast internet 2, 3. So, 3. Then, sa PC 1. Wait lang. Tiname lang natin. 64 na lang. So, ito yan. Connect natin sa core. Yan. So, ganun din sa VLAN 10 ng HM. 1, 2, 3, 4, and 5. So, next natin si VLAN 20 CIT. Connect natin. Laptop 4. So, range niya is 7 to 50. So, start tayo sa 7. 5, 8, 9, 10, 11, si PC 8, 11, PC 9, 12, PC 10 is 13. Yan. O, next natin yung kabilang building ng CIT department. So, 22, 23. Ngayon natin si 22. So, saan tayo nag-start ulit? 7. 23. 8. PC laptop 24 is 9. 25. 10 is 11. 12. Fast internet 12. Fast internet 13. Then, last laptop is sa 14. Ayan. So, next natin si department ng Kaba. Connect natin siya sa switch. So, laptop. So, ang range ni Kaba is 16 to 21. So, 16. Start tayo ng 16. 17. Then, laptop 3 ni Kaba is 18. Next, 19. 20. Then, 21. So, next, sa kabilang building naman, department na Kaba.
Connect natin sa 16. Laptop 2 niya, 17. Laptop 3, 18. Laptop 4. Something, 18. Right. So, after natin i-connect yung mga yan, mag-IP configure tayo muna. So, tayo. Tayo dito ng desktop, then IP configuration. Enter natin yung IP address since 10.01.1. Yan. Enter para automatic tayong subnet mask. So, laptop 2 rin. 10, 0, 1, and 2. Laptop 3, 10, 0, 1, 3. C4. 10, 0, 1, and 4. Yan. So, para di tayo malito, next na natin agad yung kabilang VLAN 10 na department na HN. So, 10, 0, 1, that, next, 10, 0, 1, 6. 10, 0, 1, 6. Tama. So, next, 10, 0, 1, 7. 10, 0, 1, 7. 10, 0, 0, 1, 8. Then last 10, 0, 1, 9. Yan. And then next sa CIT building. So, ang ano natin, IP address natin for department na CIT is 172.16.0.1. So, enter para lumabas yung subnet mask niya. Desktop IP address 172.16.0.2. Next, 172.16.0.3. Next, 172.16.0.4. One hundred 172.16.0.5. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 172.16.0.6. Tama ba? Yan. 5, 6. So, enter. Next, desktop IP config 172.16.0.7. Yep, 7. Enter. So, next na natin agad save.
kabilang building na same IP address 22 CIP. So nag-less tayo ng 7 dun, no? So 172.16.0.8 kasi nag-less tayo ng 7 dun. So 8. Next is 9. 172.16.0.9. 24. 172.16.0.1. Tama, 10. Two, 16.0.11. Next, 172.16.0.12. Next is 172.16.0.13. Ba? 13. 12, 13, 14. 14. Bilis ko makalimutan ah. 13, 14, 15. 972, 16, 0, 14. Okay, goods na yan. Next natin is yung department ng Kaaba. So, ang IP address niyan is 192.168.2.1. Yan. Tama. So, enter for subnet mask. Desktop 192.168.2.3. Up. Yeah. Wait lang. 2. 1. Tama. 1. 2. Then, desktop, another. Then natin, 192.168.2.3. Okay. Double check lang. And desktop IP configuration 192.168.2.4. Enter. Tap. Then, next, 192.168.2.5. Next is yung laptop 6 niya. Then, kapilang building ng department na Kaaba. So, nag-less tayo dun ng 6. So, dito naman is 7. Yan. Nine, last is 10.
Yan. So, tapos na natin. Ay. Tanong na natin. So, okay, ayan, okay na yung IP configuration natin ng in devices. So, now, we will configure yung network devices. Itong switch. So, need natin ng basic configuration dito para for the sake of security purposes. So, para hindi siya agad-agad ma-access, diba? So, dapat may security measure siya. So, start natin sa switch 1, yung building 1. So, pindot natin si CLI. Then, nag-enter tayo dito. So, makikita nyo may ganun agad daw. Switch, naka-open access pa siya agad. Madali siyang ma-access. So, hindi po dapat ganun kasi pag ganyan, it means na open yung network switch natin. So, kapag in-open yung network switch ng iba is madali silang maka-access sa mga end devices. So, mahahack ka, ganun. So, ang una nating for basic command is enable natin. So, lumabas na si pound sign. Next natin is, yung enable pala is para ma-activate yung console natin. O yung terminal, di ba? So, next natin is configure terminal. Yan. Para ma-change agad, nag-change na agad yung command niya, nag-config na siya. Nag-switch na sa config. So, next natin is ibay natin yung name nito, yung host name. Gawin natin. Host name building 1 switch 1. Ayan. And then, maglalagay tayo ng banner message dyan. MOTD. Found unauthorized and authorized access is strictly prohibited. So, yan, para yung makikita niya pag inopen ulit yung CIL command. Tapos, hindi agad mabubuksan. May lalabas na banner na need pa So, lagay natin after nyan is lagay tayo ng no IP domain lookup. Lookup. Tuloy. Lookup. Yan, para hindi mag-show yung mga bad transmission na lalapit or yung mga lookup. And ida-drop niya agad yung mga bad transmission. So, next natin is maglalagay tayo ng enable secret. Then, lagayin tayo ng password na class na lang. Class. Ayan. And then, next natin is line console 0. Itong line console 0 command guys is kapag once na yung isang devices is directly connected dun sa network devices. So, next. Yan. Nasa config line na tayo. Ilalagay tayo ng password. Trunk na lang. Kasi trunk word gagawin natin. So, trunk, for the sake of lang naman siya, demo. Next natin is login para ma-assess, ma-effect pala, ma-effect siya. Next is line VTY04. So, ito naman is yung virtual terminal lines. Ito naman yung para magkaroon ng remote access si admin sa bawat in-devices or network devices na
Kunwari si admin nasa building 2 need niya i-access yung end devices sa building 1, gano'n. Ma-access niya agad, gano'n. So, need natin maglagay din tayo ulit ng password na trunk na lang para hindi madaling makakalimutan. Yan, login para maging effect ulit siya. Then, exit natin. Then, exit ulit. Then, exit. Ayan. Try natin kung nakalock na ba siya. Enter tayo. Ayan. So, may banner dito na lumabas na unauthorized access. Strictly prohibited. Yun yung nilagay natin. And then, need natin ilagay yung password na trunk for console yan. Ayan, hindi nyo makikita. Nag-type ako. Tinype ko na yung trunk. Hindi nyo makikita kasi ano siya, security ng CLI. So, yan. Napasok na tayo sa building 1. So, try natin ulit enable. Yan, password nito is yung class na nilagay natin. Yan. Open na. Try natin mag-configure terminal. Ayan. Okay na yan. So, exit na natin. Gagawin din natin ulit kay switch to. Yan. Open natin si CLI. Then, enter tayo. Yan. Open pa rin siya, diba? So, enable tayo. Yan, shortcut for enable. EN. Then, mag-configure terminal. Configure terminal. And, hostname. Building 2. Switch to. Yan. Tapos, mag-banner tayo. Banner, LTD, pound sign, unauthorized. Authorized. Access. Ay, success tuloy. Access is strictly prohibited. Prohibited. Bitten. Bitten. Okay, after nyan, open natin ulit na IT. Domain. Lookup. Then, enable natin o lagyan natin siya ng password na plus enable secret plus and then after line console 0. Excuse me. Lagay tayo password. Trunk na lang ulit. Then, login natin para maging effect. And then, line PTY for access ng admin. 0 and 4. Tapos, password is trunk. Then, login for effect. Exit. 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 Ayan. So, napalitan yung name, no? So, next na host name niya. So, next na natin is check natin ulit. Enter tayo. Yun. Pwede na siya. Kalak na. Then, enable. Password, class. Config. Terminal. Yun. Hanggang na siya. Exit tayo. So, after nyan, tapos na natin yung basic configuration. So, next natin is yung mga VLAN configuration na. So, mag-assign tayo ng VLAN ID and name. So, palit tayo dito. So, lang.
Exit mo na. Yes. Enable. Yes. And then, ang gagawin natin, check muna natin yung default name na nakalagay. So, turn natin show name, show VLAN. Okay. VLAN brief. Ayan. So, yan yung default niya. Default ID name and then yung ports. So, wala pa, hindi pa naka-register yung VLAN 10 na HM, VLAN 20 na CIT, ganun. VLAN 30 na kaba. So, ang gagawin natin, mag-configure tayo. Configure terminal. Configure terminal. Ano naman? So, next, lagay natin VLAN 10. So, papalitan natin siya ng name na HM. Nalagay tayo HM. So, VLAN 20. Name is CIT. Then, VLAN 30. Name is Kaba. Ayan. So, exit na tayo dyan. Exit tayo ulit. Tapos, check natin kung na-register na. Yun. So, yun. Andun na siya. Registered na siya. So, nagawin din natin yan sa build 62. Trunk. Enable. Password plus para ma-open yung console. So, next is ganun ulit. Config, show natin muna. Show VLAN brief. Yun. So, next, configure tayo. Configure terminal. Configure terminal. Yan, muna. So, and VLAN 10. Name, HM. So, VLAN 20. Ano ba? For name na CIT. Then, VLAN 30. Name na Kaba. Exit. Then, enter show VLAN brief. For checking lang. Ayun, meron na. So, after nyan, nag-assign na tayo ng trunk port. Ngayon muna natin si 1. So, configure tayo. Configure terminal. Okay. Ano na yun? Interface natin. Interface range. Yung range nung kukonekan ng trunk port. So, yun yung fast internet 22 kasi yun yung available. So, next natin is switch port. Tama ba yun? Switch port. Then, mode trunk. Kasi trunk mode tayo ngayon. Then, ano na yun? Next dito. Switch port. Allowed ba yun? Switch port. Allowed. Hindi. Alam ko na. Trunk allowed. Sa VLAN 1 to 99 para open yung access yung VLAN 1 to 99. So, makakonect yung mga
VLAN 1 to 99 sa magamit yung trunk port cable. So, enter natin, exit tayo. Exit. And then, next natin si 2. So, config terminal. And then, tama naman na. Config terminal, interface, fast internet, 22. So, switch mode, switch port, mode, trunk, then switch trunk allowed VLAN 1 to 99. Exit natin. Exit ulit. Yan. After nyan, connect natin ng crossover. Ayan yung sinabi natin, fast internet 22 ang gagamitin kasi yun na-register natin. So, kaya crossover ginamit natin kasi if two devices is same type like this, network devices to network devices, yan. So, next na natin is simulation na tayo. Show natin. Then, edit natin yung filter. Open natin si ICM. Ganyan. So, add na tayo ng simple PDU na. So, si laptop 1, connect natin siya mag-send tayo kay laptop 2. Laptop 2, send kay laptop 3. Laptop 3 kay laptop 4. Sa laptop 4, magsasend tayo sa kabilang VLAN. Same VLAN niya. So, ganun din ulit. Send tayo kay PC4. Ayan. So, dito yung mga Ayan. So, next, connect din tayo. Mag-send din tayo dito. Laptop 4 to 5. 5 to 6. 6 to 7. 7 to 8. 8 to 9. 10. Tapos, last laptop ni CIT. Connect siya sa kabila. So, 21. 20. So, same process lang siya. So, yan. Sila sa laptop. Punta siya dito. Then siya magsasend. Next. Tenen, tenen. Tenen, tenen. Then, sila sa laptop ni Kaba is ito tayo dito sa first. Ay, ito yung kumonek. Yan. So, try natin. Yan naman.
Try na natin siyang i-play. Hintayin lang natin 'to hanggang matapos mag-send, may lalabas na buff. Ayan. Yan, nagse-send na sila. So, yan, nagdito yung mga process. So, hintay lang natin 'to. Medyo matagal 'to. Ayan, so okey naman yung mga connection kasi nagse-sending sila. Hmm. So, dito meron tayong status sa baba. In progress sila. Wala pang suma-success. So, medyo matagal yan bago sila sumakses. Ayan. Sending na sila lahat. Yun. Yun. Success na yung iba. Hintayin natin yung iba. Hinti na lang. Para sumakses. In progress, yun na lang in progress. 2, 3, 4. May success na din yun. Hey, success. Okay. Tapos na. Ayun, may lumabas ng buffer full. Ibig sabihin, success na lahat ng mga okay yung connection, okay yung mga pag-config natin. So, yun lang for this video. Okay.